Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinos.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa iba pang balita, 17 minuto bago mag-alas 7 kagabi, niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang Negros Oriental. May lalim na 16 kilometers na mata ng sentro nito sa line 6 kilometers northwest ng Tayasan. Naitala po ng PHIVOLCS ang intensity 3 dito yan sa Negros Oriental, partikular na sa may Tayasan, Gihulngan, ganun din dito sa may Hinigaran, sa may Negros Occidental naman. Ang intensity 2 na itala naman dito sa Ayungon, Negros Oriental. Habang naramdaman din ang intensity 2, dito po yan sa Binalbagan, La Carlota City, dyan po yan sa Negros Occidental. At umabot din ito sa may bahagi ng Iloilo. Intensity 1 naman ang naitala ng PHIVOLCS, dito po yan sa bahagi ng Guimaras. At ang instrumental intensities, ibig sabihin po nito, ito po yung naitala po ng mga instruments ng PHIVOLCS. Yung kanina pong nabanggit ko na intensities, yung po yung naramdaman ng mga residente sa nabanggit na area. Ito pong instrumental intensity 1 na itala po dito sa may Sibulan, Negros Oriental at ganun din dito sa may Cebu at sa ilang bahagi rin ng Iloilo. Ayon po sa PHIVOLCS, wala namang naitalang pinsala at hindi rin po inaasahan ang aftershocks pero patuloy po nga inaabisuhan ng lahat na maging alerto at ganoon din mag-monitor sa updates at ito pong mga reports tungkol dito. At para naman sa ating astronomical data, unahin na natin itong moonrise and moonset lalo na para dun sa mga selenophiles. Ang moonrise natin 1:59 ng hapon habang yung moonset 12:55 a.m. Sa ating namang lunar phase, inaasahan po natin itong waxing gibbous moon. Ibig sabihin po niya, nagkakaroon nito kapag ang buwan ay more than 1/2 pero hindi buong naiilawan ng araw. Dahil ang bahagi na iilawan ay lumalawak, ito ay tinuturing po natin na waxing. Ang waxing gibbous moon ay lumalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the Earth and the Sun. Para naman sa ating tides courtesy of Namria, along Manila Bay, itong high tide yan po'y umabot o aabot ng 0.97 meters, 5:34 ng umaga. At yung low tide naman, 2:70 ng umaga kanina po yan. At yan naman umabot ng 0.31 meters. Inilabas na ng Royal Meteorological Society at Royal Photographic Society ang finalist ng 2016 Weather Photographer of the Year competition. Mula sa 800 entries, magkakaroon ng bahagi ang publiko sa pagpili ng pinakamagandang larawan na may kinalaman sa ating panahon. Ilan lang sa mga subject ng mga kalahok ay ang Sprite Lightning, Clash of the Storms at ganun din ang Barber's Pole. Para makaboto sa inyong favorite image, puntahan lang ang website ng Weather Photographer of the Year. Sa ating world news, magnitude 7.2 na lindol tumama sa South Pacific kahapon po yan 1:26 Coordinated Universal Time. May lalim na 10 kilometers na mataan ang epicentro nito 109 kilometers east ng Isle Hunter, New Caledonia. At dahil malakas po ang lindol, nagtaas ng tsunami warning sa Vanuatu, ganoon din po dito sa Fiji at sa nabanggit nga po na New Caledonia. Naglabas ng pahayag ang PHIVOLCS at sinabing wala namang banta ng tsunami sa Pilipinas. At ito naman, hindi bababa sa 20 ang nasawi habang 5 katao naman ang sugatan matapos ang pagsabog ng isang power plant sa China nitong Huwebes. Nangyari ang insidente sa City of Dangyang kung saan sumabog ang high-pressure steam pipe. Agad na isinugod ang mga biktima sa ospital at agad namang nagsagawa ng rescue efforts sa mga naapektuhan.
Sa Pakistan, higit 70 tao naman ang nasawi sa pambobomba sa isang ospital nitong Martes. Karamihan sa mga ito ay ang mga abogado at mga mamamahayag na nagpunta sa ospital kung saan dinala ang labi ng isang kilalang abogado na nabaril din sa hiwalay na insidente. Samantala sa Bangkok, Thailand, hindi bababa sa 6 na pagsabog ang naitala sa loob lamang ng 12 oras. Higit 11 naman ang sugatan kung saan karamihan ay mga foreign visitors. Base sa mga investigasyon, nangyari ang mga pagsabog habang ang mga ito ay nagsisilabasan mula sa bars at nagsisibalikan na sa kani-kanilang hotel sites. So isama po natin sila sa ating mga panalangin na wapoy mangibabaw ang kapayapaan dito sa ating mundo. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.